langit ang ngiti ng ating mga kuyas dahil nagkaroon sila instantly ng tig-isang big bikes. Wow! Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Kung nakafollow kayo sa Facebook page namin, nakita nyo na inuumpisahan na nga po ang pagpapagawa ng ating third floor. Siyempre, third floor ng mansyon ng ating Pack members at dahil nga doon ay mas marami na talaga ang gawain sa mansyon. At alam nyo rin nga na si Tito Bobby ang mag-aasikaso ng pagpapagawa doon dahil syempre kailangan talaga may lalaking marunong. Pero meron talaga tayong problema dito sa ating mga kuyas dahil nga po alam nyo ba silang dalawa ay palaging nag-games. Alam nyo naman ang mga lalaki may kanya-kanya silang laro sa mga phone, may mga ML at kung ano-ano pa. Tapos lately nga dahil kay Tito Bobby ay mas na-trigger ang kanilang pagkagusto sa mga big bikes, although dati pa man talaga ay gustong-gusto na nga nila. Pero syempre noon ay wala pa talaga sa isip nila ang bumili, pero nung nalaman nila na bibili si Tito Bobby ay Diyos ko, ang dalawang to ay hindi na rin talaga nagpatihor at gusto na rin niyang bumili. Dahil noon pa man pangarap na rin talaga nila to, tapos syempre gusto nga nila kapag nag-rides ay lahat sila naka-big bike para nga daw hindi magkaiwan. Ang tagal rin nga nilang kinukulit talaga si mother, pinapapayag na ibili nga sila ng mga big bikes na to at tig-isa pa nga talaga ang dalawa niyang mga junakis. Noon nga si mother hindi pa talaga basta-basta pumapayag, pero naisip rin nga ni mother na pwede naman daw pero sa isang kondisyon. Bibilan nga daw siya or silang dalawa ng tig-isang big bike pero hindi na nga sila pwede maglaro ng kahit anong mga cellphone games. Tapos kailangan mas magsipag nga sila sa pag-iintindi sa ating pack members at syempre ang dalawa for the payag naman agad. Tatanggi pa ba tig-isang big bike na yan? Pero kung naisip nyo na libre ni mother ang mga big bikes na to sa dalawa nating kuyas ay hindi po guys, nagkakamali kayo dyan. Ang mga big bikes na to ay babayaran din po nila. Bali ang mangyayari nga kada sahod nila buwan ay talagang hindi na nila makukuha dahil diretso bayad na nga sa kung magkano yung big bikes nila. Kumbaga ang hingi talaga nila kay mother approval ng pagpapautang, tapos yun nga babayaran na nila hanggang sa ilang buwan nila or baka nga isang taon pang bayaran yan. Sa mahal ba naman ang mga kahit nga wala sila mag-isahod buwan-buwan ay Diyos ko, ox na ox sa mga yun, basta magka big bike lang sila. Ewan ko na nga ba kung saan pa sila kukuha ng panggas dyan. Sakto rin nga pala na dito sa CF Moto talaga nandito yung mga gusto nilang big bikes at kahit nga si Tito Bobby dito rin yung mga gusto nila. Si Kuya Edmar nyo naman, si Kuya Jomar noon pa man palagi nanonood na ng mga vlogs ng mga may big bikes at alam nila na dito sa CF Moto may mga magaganda at mura din naman na big bikes pero maganda na talaga yung quality. Kaya naman dito sila dumiretso talaga since medyo kalapitan rin naman to sa atin at hayan nga guys talagang meron na agad silang kanya-kanyang gusto. Hindi na rin nga pala sila nagpatumpik-tumpik pa guys kasi after nga nung aming private resort dumiretso na nga kami dito kasi gusto na rin nga nila yung mga big bikes na to. At sa pagpunta nga namin dito ay talagang diretso labas na nga ng mga big bikes. Yung sasabihin yung pipili muna at pag-iisipan na walang nangyaring ganun guys. As in diretsong labas na agad kung ano man yung gusto nila. Medyo matagal nga na talaga yung process ng mga papel dito. Kaya kahit hapon kami nakarating talagang ginabi na rin nila. Buti na lang at may mga nakabantay pa rin sa pack members natin nung time na to. Yung mga iniwan natin habang tayo nasa private resort. Magkaiba rin nga pala ng type or ng unit yung nakuha ng mga kuyas natin since magkaiba nga sila ng mga gusto. Etong isang to nga na pinapakita ko ay ito nga yung nagustuhan ni Kuya Jomar niya. At alam nyo ba, ito rin yung gustuhan ni mother. Kaya kung makikita nyo sa start ng video, yan talaga agad yung sinakyan niya. Habang kay Kuya Edmar nyo naman, ito na nga siya yung nasa labas. At tingnan nyo ang bongga ng screen niya. Parang talaga siyang cellphone na naka-landscape. Ang galing din naman dito kasi na-explain niyang maigig yung mga kailangan gawin. Tsaka syempre, pati na rin yung mga pag-aalaga sa motor. Hindi lang basta yung mga basics ha. Pati yung mga kailangan mong gawin para maalagaan mo na maayos. Pati na rin nga yung makina. Mahalaga rin naman nga na dapat alam nga nila dahil syempre, first time nga rin talaga nila to nagagawin or makukukuha at makakapag-drive ng ganitong klaseng big bikes. Bali na nga ilabas ang kay Kuya Edmar nyo, tapos yung kay Kuya Jomar nyo ay andito pa nga sa loob. Hawang ang dalawa nga ay ngiti, abot lang ngiti ang mother nyo naman. Ayan, talagang naubusan na ng pera talaga. Tingnan nyo, napakarami ng inihanda niya. Medyo may kasakitan kasi talaga sa bulsa ang mga big bikes pero worth it naman dahil investment rin naman yan at syempre hindi naman yan libre, babayaran niya ng mga kuyas. Sabi ko nga at least ilang buwan or baka nga isang taon pang hindi magpapasahod si mother dahil nga yan yung pinakasahod nila o diba bongga, may pagano. Ito na nga inilabas na rin yung kay Kuya Jomar nyo. Bali yan nga yung kanya yung puting-puti. Tapos kay Kuya Edmar nyo naman yung ito yung medyo may green. Bali alam ko alam palang pangalan na yung kay Kuya Jomar nyo dahil nakasulat na nga dyan yung Voom. Tapos yung kay Kuya Edmar nyo hindi ko talaga alam kung ano yung pangalan ng big bike niyan since hindi din naman talaga ako magaling sa mga ganyan. Basta ang alam ko lang ay maangas talaga sila lalo na nga kapag dala-dala. Diyos ko, ang mga to siguradong everyday rides na naman sa sobrang angas ng mga motor nila. Siyempre, nag-try na rin nga sila muna paikot bago pa nga sila mag-highway dahil sila nga yung mag-uuwi nito at nauna na nga mag-try si Kuya Edmar after na sumunod na rin nga si Kuya Jomar nyo dahil naka-okay na rin naman at nakalabas na yung motor niya dito. Ang dalawa naman nating kuya say actually sanay na rin naman sa mga motor talaga pero ayan nga medyo mahirapan pa rin sila mag-adjust dahil ibang-iba talaga ang big bikes. Tapos napakagagandang klase pa nga ng mga to at ayan talagang bonggang-bongga naka-CF Moto sila tig-isa pa. Ito na rin nga itsura ng mga big bikes nila o diba napaka-pogi kung pwede nga lang bilhan ng tig-iisa niya ng ating pack members ay charis lang hindi naman nila magagamit.
Speaking of pack members, ng time na to, for the silip na rin nga si Mother sa CCTV ko ano ba yung ginagawa na ng pack members natin. Pero may naiwan naman sa kanila, may mga nakuha nga tayo na tagabantay sa kanila, kaya naman ox lang dahil talagang medyo natagalan nga tayo dito. May mga inaasikaso pa rin kasi talagang papel kahit fully paid na nga, kaya naman medyo natagalan ng very light. Maaga pa nga at may liwanag pa nang magpicturan sila dun sa may susi, pero maya-maya pa ayan talagang inabot na talaga sila ng dilim. Partida for the pagod ba ang mga personality at puyat dahil nga po nag-party-party kami nung kami nag-private resort. Pero hindi naman kasi talaga magpapapigil ang mga kuyas natin bet na bet kaya nila yung ganyan. After nga ng huling papeles na kailangan pirmahan ay diretso uwi na rin nga sila at finally madadrive na nga nila mga bago nilang big bike sa kalsada. O diba nakauwi na rin nga sila finally, napakabilis at ayun medyo mahaba-haba pa talaga ang bayaran ng mga big bikes na yan.